Hi guys, ako nga pala si Pulin. Bago pa lang yung channel ko at saka kahit bago yung channel ko ha, nagpapasalamat ako sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi bago pa nga lang yung channel ko, malapit na ako maka 50 subscribers. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami at makakaasa kayo sa akin na patuloy ko kayong susuportahan sa mga videos nyo. At sana ganun din kayo. Patuloy lang tayo magsuportahan sa bawat isa. At taos puso talaga ako nagpapasalamat sa inyo. Tsaka, oo nga pala, maiba ako. Gusto ko pala sanang i-share sa inyo kung buhay ko dito bilang OFW. Kasi sabi nila, pag nasa abroad ka, maraming pera. Di ba? Yun ang nasa isip ng mga nasa Pinas. Yun, totoo yun. Hindi man sa kahit ako, inisip ko rin yung dati. Inisip ko rin yung dati na yung mga nasa abroad, maraming pera. Pero ngayon, naranasan ko na ang mga nasa abroad, maraming pera. Hindi pala totoo yun. Hindi yun totoo. Kasi katulad ko, OFW, inisip nila, lalo na yung mga kapitbahay ko. Yung mga kapatid ko na hindi nila alam ang nangyayari sa akin. Hindi masyado nakikipag-commitment sa akin. Alam nila may pera ako. Pero okay lang sa akin. Pero hindi nila alam. Butas ang bulsa ko. Hindi nila alam. Butas ang bulsa ko. Tsaka, dati rin inisip ko, pag nasa abroad, magandang buhay. Nagkamali ako lahat. Nagkamali ako. Kaya, pero, nung nandito na ako, doon ko naisip na mali pala lahat ng mga inisip ko sa mga OFW na nandito sa abroad. Akala ko masarap ang buhay dito, katulad ng mga pagkain. Masarap pag malapit na ang sahod. Kasi pag malapit na ang sahod, wow, ang saya, may pera. Ganyan, may pera. Pero pagka wala pang sahod, parang nakakatamad. Trabaho ka pa rin. Continue, routine lang. Pero pagka malapit ng sahod, yun na nga, doon mararamdaman ang saya sa pakiramdam. Pero yung pera na yun, gaganyan lang sa'yo. Wala na. Kasi naka-budget na. Iyan sa ganyan. Iyan kuryente. Iyan grocery. Iyan allowance. Iyan pambayad ng utang. Kaya, wala lang. Resibo nga pupunta sa'yo. Tapos, sinasabi pa nila, pag nasa abroad na, tapos hindi nagpautang ng pera, mayabang na. Hindi, yun ang mga baluktot nilang mga pag-iisip. Na hindi nila inisip na pawis at sakripisyo, lahat-lahat ng sakripisyo, iginuol namin sa pera na yan para lang masuportahan namin yung mga pangangailangan ng aming mga anak. Tapos, makakarinig ka ng salita na ganyan, mayabang ka na porket hindi ka nagpahiram. Ano ipapahiram mo, kulang pa. O, di ba? Halos ang maiiwan sa'yo, pambili mo na lang ng itlog, o kaya sabon na lang. Hindi ka pa makakabili ng shampoo. O, yun. Totoo yun mga kabs, mga lodi, totoo yun mga kabayan, kung nasa abroad, huwag nyo i-expect na maganda ang buhay. Makikita nyo talaga. Talaga makikita nyo magagandang damit, magagandang mukha. Sa kabila niyan, pait ang pinagdaraanan. Totoo yun. Kasi isa rin ako dun. Nakikita nyo yung mukha ko na to? Kita nyo yan? Sa kabila niyan, andyan, madalas ako iiyak. Lalo na pag naho-homesick ako. Gusto kong makita yung anak ko, tapos hindi ko magawa kasi wala silang load. Tapos magkaiba pa ng oras. Doon, aatake ang homesick mo, lalo na pag hindi mo sila makikita. Tapos hindi sila magsisend ng picture. Nakakalungkot mga kabs. Tulad sa akin, yung mga anak ko, sila, iniwan ko, yung bunso ko lang ang nawalay sa akin.
2 years old siya. 2 years old siya nung iniwan ko. Magti-3 pa lang siya. Magti-3 pa lang siya. September. September kasi. Nakaraan, 2023. 2023. Iniwan ko siya. Magti-3 years old. First time ko yun na maiwan. Malayo sa mga anak ko. First time ko yun. Ang sakit. Ang sakit sa pakiramdam. Promise. Lalo na yung mag-birthday siya. Nung nag-birthday yung anak ko, wala ako sa tabi niya. Super yung naramdaman ko. Super na, first time kong dinanas yun. Pero, sobra-sobrang iyak ko noon. Tapos, nung nag-birthday siya ulit, itong nakaraan lang, nag-birthday siya ulit. Tapos tatawagan ko yung anak ko, sasabihin niya, ayaw ko na mama, ayaw ko sa'yo mama. Sasabihin ako ng anak ko ng ganun. Marunong na siya magsalita. Dati bago ako aalis, iyakap ko pa siya, nag-TikTok pa kami. Tapos, tatawag na lang ako sa kanya kasi hindi naman niya ako masyadong nakikita. Ayoko sa'yo mama. Sabi ko, uuwi na tayo anak, uuwi na si mama. Tapos sabi niya sa akin, ayaw ko sama sa'yo. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun? Kung gaano kasakit yung ganun. Sasabihin ng anak ko na, ayaw ko sa'yo mama. Kasi, mas parang nasanay siya kasi nagkaroon siya ng konting isip. Nandun siya sa ama niya. Sabi ko na, kukunin na kita dyan sa papa mo. Sabi ko, uuwi na si mama. Malapit nang uuwi. Kukunin ka na dyan ni mama. Sabi niya sa akin, ayaw ko sa'yo sama, mama. Ang sakit ko yun. Yeah. Pero, sabi ko naman sa sarili ko, kasama lang yung anak ko kasama lang yun sa akin pag nandun na talaga siguro ako. Siyempre, masakit pa sa akin. Siyempre, sa cool lang naman kami. Cool. Pero, alam ko, pag nandun na ako, sigurado ako, sasama din yun sa akin. Sasama yun sa akin. Yun ang kahinaan namin. Mga OFW. Yung sa pamilya. Yung mga anak. Yan ang kahinaan namin. Yan ang number 1 namin kahinaan. Tapos, kaya lahat ibibigay mo sa kanila. Lahat ibibigay mo, yung mga gusto nila. Ibibigay mo. Kasi, kaya ka nga nandito, di ba, para sa kanila. Tapos, yung pamilya mo, hindi ka man lang makumusta. Hindi ka makumusta. Tapos, kumustahin ka lang pag malapit ng sahuran. Malapit ng sahuran. Doon ka lang nila kukumustahin. Pero parang natanggap ko na yun. At saka, pasensya na kung napaimot ako ng konti. Napaimot. Ayun nga lang pala, nagpapasalamat pala ako sa inyo sa lahat ng sumuporta sa akin sa munting channel ko. Maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. Bye.